Kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at nakakatanggap ng SSS o GSIS pensyon, pakinggan ninyo ako ng mabuti dahil ang mga susunod na minutong ito ay maaaring magbago ng inyong Disyembre. Alam ko na narinig na ninyo ang mga balita sa Facebook at sa mga text messages tungkol sa malaking bonus na paparating, pero gusto kong sabihin sa inyo ang tunay na istorya. Hindi yung mga gawa-gawang kwento na puno ng pangako pero walang katotohanan. Kasi, mga kapatid, habang maraming fake news ang kumakalat, may mga tunay na benepisyo na baka hindi ninyo alam na entitled na kayo. Mayroon kayong 13th month pension na ilalabas na ngayong Disyembre. Mayroon ding additional 1,000 piso na dinagdag na sa inyong monthly pension simula 2,017. At para sa ating mga super seniors na umaabot na ng 80, 85, 70 at 75 taong gulang, may special cash gift na 10,000 piso na naghihintay sa inyo under ng Expanded Centenarians Act. Ang problema, maraming seniors ang hindi nakakaalam kung paano i-claim ito o kung qualified ba sila. Mas malala pa, may mga pensioners na hindi nakukuha ang kanilang pera dahil outdated ang kanilang bank account o hindi nila alam ang tamang schedule ng payout. Mga kaibigan, una sa lahat, mahalaga na maintindihan natin ang pagkakaiba ng totoo sa fake news. Ang SSS at GSIS ay may opisyal na website at Facebook pages kung saan nila ina-announce ang lahat ng updates. Kung may nakita kayong post na nagsasabing may instant 12,540 piso o 15,000 piso na bonus na click lang ng link, itigil ninyo na yan. Yan ay scam na gustong nakawin ang inyong personal information o worse, ang inyong pension money mismo. Ang tunay na mga benefits ay hindi kailangan ng registration fee o processing fee. Hindi kayo hihilingin ng SSS na magbigay ng OTP code sa text o email. Hindi kayo papadalhan ng link na may kakaibang URL. Lahat ng legitimate na transactions ay dumadaan sa official channels lang, sa SSS offices, sa authorized bank partners, o sa kanilang verified online portal na mysss.gov.ph. Tandaan, kung may nangungutang ng pera para makuha ninyo ang inyong benefit, scammer yan. Kung may nag-aalok ng rush processing kapalit ng bayad, scammer yan din. Ngayon, pag-usapan natin ang mga totoong benepisyo na naghihintay sa inyo. Una, ang 13th month pension. Ito ay automatic na binibigay ng SSS at GSIS tuwing Disyembre simula pa noong 1,988. Kung ikaw ay regular retirement pensioner, total disability pensioner, o survivor pensioner, entitled ka dito. Ang halaga? Exactly the same amount ng inyong regular monthly pension. Kaya kung ang monthly pension ninyo ay 8,000 piso, ang 13th month ninyo ay 8,000 piso din. Kung 12,000 piso ang monthly ninyo, ganun din ang 13th month. Ang maganda pa dito, madalian na ang payout ngayon. Hindi na kayo maghihintay hanggang kalagitnaan ng Disyembre. Based sa recent announcements ng SSS, nagsimula na ang distribution ng 13th month pension noong first week ng December 2024, specifically November 29 para sa first batch at December 4 para sa second batch. Ang first batch ay para sa mga pensioners na ang date of contingency ay within the 1st to 15th of the month. Ang second batch naman ay para sa 16 na araw hanggang huling araw ng buwan. So kung ang retirement date ninyo ay halimbawa Marso 10, 2018 kasama kayo sa first batch, kung Nobyembre 20 naman sa second batch kayo. Pangalawa, ang additional 1,000 piso monthly benefit. Maraming seniors ang hindi aware, pero since January 1, 2017, lahat ng retirement pensioners ay tumatanggap na ng extra 1,000 piso on top ng kanilang basic monthly pension. Ibig sabihin,
Kung ang base pension ninyo ay 7,500 piso, ang actual na natatanggap ninyo every month ay 8,500 piso na. Automatic na yan, hindi na kailangan mag-apply. At dahil kasama yan sa inyong regular monthly pension, kasama rin yan sa computation ng 13th month. Kaya kung 8,500 piso ang regular monthly ninyo, with the 1,000 piso additional benefit, ganun din ang magiging 13th month ninyo. 8,500 piso, hindi lang 7,500 piso. Pangatlo, para sa ating mga super seniors, ang Expanded Centenarians Act. Ito ay batas na nilagdaan noong Pebrero 26, 2024 ni Presidente Marcos Jr. Under this law, kung kayo ay umaabot na ng 80, 85, 90 o 75 taong gulang, entitled kayo sa one-time cash gift na 10,000 piso. Kung naman kayo ay centenarian na, 100 taong gulang o higit pa, ang cash gift ay 100,000 piso. Ang programa na ito ay inilaan ng 2.9 na bilyon na budget para sa estimated 275,000 senior citizens nationwide. Ngunit tandaan, kailangan ninyong mag-claim ng benefit na ito within 1 year from the time na umabot kayo ng qualifying age. So kung nag-80 taong gulang kayo ngayong 2025, kailangan ninyong mag-file ng claim before 2026. Hindi automatic ang pag-release nito, unlike sa 13th month pension. Kailangan ninyong pumunta sa NCSC o sa designated government offices sa inyong area. Para maintindihan natin ng maayos, let me break down kung magkano talaga ang matatanggap ninyo at kailan. Ang basic monthly pension ng SSS ay depende sa inyong contributions at years of service. Ang average ay umaabot ng 5,000 piso to 15,000 piso per month, pero may mga nakakakuha ng mas mataas, depende sa contribution history. Dito na papasok ang 1,000 pisong additional benefit, so add ninyo yan sa inyong base amount. For example, si Mang Pedro, 65 taong gulang, nag-retire after 25 taon ng contribution sa SSS. Ang base monthly pension niya ay 9,500 piso based sa computation ng SSS. Pero dahil may 1,000 pisong additional benefit, ang actual na natanggap niya every month ay 10,500 piso. Come December, dahil may 13th month pension, makakakuha siya ng another 10,500 piso. So in total for December, kikita si Mang Pedro ng 21,000 piso hanggang 10,500 piso regular monthly pension plus 10,500 piso 13th month pension. Ngayon, kung may dependent children si Mang Pedro na below 21 years old o permanently incapacitated, may additional dependents pension pa siya na 10% ng kanyang monthly pension or 250 piso, whichever is higher, per qualified dependent child, maximum of 5 children. So kung may 2 qualified dependents si Mang Pedro, dagdag niya pa ay 1,050 piso per month, 10% ng 10,000 at 50 piso, siya na 1,000 at 50 piso per child x 2 children, siya na 2,000 at 100 piso per month. Pero sa ika-13 buwang computation, ang dependents pension ay hindi automatically kasama. So need pa rin ninyong mag-follow up sa SSS kung covered ba yan. Sa GSIS naman, typically mas mataas ang pension dahil government employees ay may mas mataas na salary bracket. Ang average GSIS pension ay umaabot ng 10,000 piso to 30,000 piso per month depende sa position at years of service. Ang payout ng GSIS ay fixed every 8th of the month. Kung ang 8th ay Saturday, Sunday o holiday, ang release ay sa last working day before the 8th. Ang ika-13 buwang pensyon ng GSIS ay released din tuwing Disyembre, usually kasabay ng regular monthly pension para mas convenient sa mga pensioners. Una,
Siguraduhing updated ang inyong bank account information sa SSS o GSIS. Maraming pensioners ang hindi nakukuha ang kanilang pension kasi closed na o dormant na ang kanilang bank account. Pumunta kayo sa nearest SSS or GSIS branch at mag-update ng Disbursement Account Enrollment Module o DAEM. Daladalahin ninyo ang inyong valid IDs, pension card at bank documents. Pangalawa, kung kayo ay qualified para sa Expanded Centenarians Act benefit, huwag kayong maghintay ng last minute. Prepare your documents now. Birth certificate from PSA, valid government-issued ID, senior citizen ID, proof of residence, at kung nasa abroad ang inyong relatives na mag-file para sa inyo, kailangan ng special power of attorney. Pumunta sa National Commission of Senior Citizens Office sa inyong lugar or sa designated LGU service centers. Ang processing time ay usually 10 hanggang 30 working days. Pangatlo, mag-ingat sa mga scammers. Huwag kayong magbibigay ng personal information sa mga taong hindi authorized ng SSS o GSIS. Huwag kayong magtitiwala sa mga text messages o Facebook posts na nag-aalok ng instant payout kapalit ng bayad. Lahat ng legitimate na transactions ay free of charge at dumadaan sa proper channels. Kung may nag-claim na representative ng SSS o GSIS at humihingi ng pera, i-report ninyo agad yan sa authorities. Maraming seniors ang hindi aware na tax-exempt ang pension income sa Pilipinas. Oo, tama ang narinig ninyo. Ang inyong monthly pension, 13th month pension at iba pang retirement benefits ay hindi taxable. Ibig sabihin, walang kaltas na tax dito. Ang batas na ito ay nakastate sa National Internal Revenue Code at ito ay privilege na binibigay sa ating mga seniors bilang recognition sa kanilang taong paglilingkod sa bayan. Bukod dito, may mga privileges din kayo bilang senior citizens under the Expanded Senior Citizens Act o Republic Act No. 9994. Ito ay kasama ang 20% discount at VAT exemption sa medicines, restaurants, transportation, hotels, at marami pang iba. May priority lane din kayo sa government offices, banks, at hospitals. At kung kayo ay indigent senior na walang regular source of income, may additional monthly pension kayo mula sa DSWD na 500 piso. At may ilan pang LGUs na nagbibigay ng additional cash aid na umaabot ng 1,000 piso to 5,000 piso depende sa budget allocation nila. Sa healthcare, automatically kayo ay PhilHealth member as senior citizen at entitled kayo sa free hospitalization benefits including coverage for surgeries, medical procedures, at extended hospital stays. May free medical consultations din, laboratory services, at hospitalization sa public hospitals. May free flu at pneumonia vaccines din sa health centers para maiwasan ang common illnesses na madalas sa elderly. Mayroon ding magandang balita para sa future. Ang SSS ay nag-announce ng Historic Pension Reform Program na magsisimula this September 2025. Ito ay 3 taong pension increase na makaka-benefit sa lahat ng types ng pensioners. Ang target ay 10% taunang increase para sa retirement at disability pensioners. Ibig sabihin, kung ang pension ninyo ngayon ay 10,000 piso, by 2026 ay magiging 11,000 piso na, by 2027 ay 12,100 piso, at by 2028 ay 13,310 piso. Ito ay significant increase na makakatulong sa inyo na harapin ang rising cost of living at inflation. May proposal din na additional senior citizen support allowances separate from pensions. Ito ay kasalukuyang pinag-aaralan ng Congress at ng Executive Branch. Ang layunin ay magbigay ng karagdagang financial assistance sa mga seniors na nahaharap sa mataas na gastusin sa gamot, pagkain at utilities. Bagamat wala pang final approval, positive ang outlook
at maraming lawmakers ang sumusuporta sa measure na ito. Una, kung kayo ay nag-contribute both sa SSS at GSIS dahil nag-work kayo sa private sector at government, gamitin ang portability law. Ito ay Republic Act No. 7,679 na nagpapahintulot sa inyo na i-combine ang inyong years of service at contribution sa SSS at GSIS para masatisfy ang required years of service. Pero tandaan, kung nag-qualify na kayo under GSIS retirement option, hindi na ninyo pwedeng i-incorporate ang SSS contributions para sa additional benefits. Ang portability ay applicable lang in case of death, disability, at old age para ma-entitle kayo sa benefits under either PD 1146 o RA 8291. Pangalawa, kung kayo ay may extra savings, consider ang My SSS Pension Booster. Ito ay voluntary savings scheme ng SSS na secured, tax-free at affordable. Ang concept ay simple. Kayo ay mag-contribute ng additional amount bukod sa regular SSS contribution ninyo at ito ay mag-a-accrue ng interest over time. Pagdating ng retirement, ang accumulated amount ninyo sa pension booster ay idadagdag sa inyong retirement benefits. Ang minimum contribution ay 500 piso per month at pwede ninyo itong bayaran anytime, kahit hindi regular pangatlo, kung kayo ay qualified para sa calamity loan or other SSS loan programs, magloan kayo responsibly. Ang SSS ay nag-revise na ng Calamity Loan Program Guidelines, lowering the interest rate to 7%. At renewal is allowed after 6 months. Ito ay mabuting option kung kayo ay may emergency needs, pero siguraduhin kaya ninyong bayaran ang monthly amortization para hindi madidak sa pension ninyo ng malaki. Mga mahal kong kababayan, ang mensahe ko sa inyo ngayong araw ay simple pero mahalaga. Huwag kayong magpaloko sa fake news at false promises. Ang tunay na benefits na nakalaan para sa inyo, ang 13th month pension, ang 1,000 pesos additional monthly benefit, ang Expanded Centenarians Act cash gift, at ang upcoming pension reforms ay sapat na para magbigay ng dignidad at financial security sa inyong pagtanda. Kailangan lang nating maging aware, updated, at vigilant. Pumunta kayo sa nearest SSS o GSIS office ninyo this week. Siguraduhing updated ang inyong contact details at bank information. I-verify ninyo ang inyong qualification para sa Expanded Centenarians Act kung kayo ay 80 taong gulang at pataas. Basahin ninyo ang official announcements sa sss.gov.ph at gsis.gov.ph. Huwag kayong magtiwala sa random Facebook posts o text messages. At lagi ninyong tandaan, kayo ay may karapatan, kayo ay may dignidad, at kayo ay deserving ng respeto at suporta mula sa gobyerno na pinaglingkuran ninyo ng maraming taon. Kung may tanong kayo o kailangan ng tulong, huwag kayong mag-atubiling lumapit sa SSS Hotline 1455, GSIS E-Services Hotline 632 884-7447 o sa National Commission of Senior Citizens. May mga tao roon na handang tumulong sa inyo ng libre, walang kapalit. Kayo ay hindi nag-iisa sa journey na ito. Maraming organizations, support groups at government agencies ang nandito para sa inyo. At sa mga anak at apo na nanonood nito, tulungan ninyo ang inyong mga magulang at lolo at lola. Samahan ninyo sila sa pag-claim ng kanilang benefits ay update ninyo ang kanilang bank accounts. Turuan ninyo sila kung paano mag-verify ng legitimate information online. Protektahan ninyo sila sa mga scammers. Ang kanilang pensyon ay hindi biro. Ito ang bunga ng kanilang pawis at paghihirap ng maraming taon. They deserve to receive every peso that is rightfully theirs. Salamat sa inyong pakikinig. Maging vigilant, maging informed, at maging blessed. Hanggang sa muli mga kapatid. God bless us all.